Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kakwentuhan. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng puso at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, ang pinakamatamis na sandali sa buhay ng isang nagmamahal ay ang pag-uwi sa yakap ng taong hinihintay. Ngunit paano kung ang pagbabalik na inaasam-asam ay siya palang magbubukas ng pinto sa isang bangungot? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinaya. Isang kwentong susubok sa tatag ng isang puso na sinanay sa digmaan, ngunit marahil ay hindi sa sakit ng kataksilan. Ang alikabok ng kalsada na kumapit sa kanyang combat boots ay simbolo ng ilang buwang pagtitiis at pangungulila. Ngunit para kay First Lieutenant Sinaya Vargas, ang bawat yapak palapit sa kanilang maliit na bahay sa Baryo Masinag ay kasing gaan ng isang panaginip. Sa wakas, tapos na ang kanyang misyon. Sa wakas, uuwi na siya. Habang nakasakay sa jeep, hindi niya mapigilang pagmasdan ang simpleng singsing na ginto sa kanyang palasingsingan. Hinaplos niya ito at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang matamis na ngiti ni Lakan, ang init ng mga yakap nito, ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa sa harap ng dambana. Ito ang nagsilbi niyang lakas sa gitna ng panganib. Ang pag-asang may isang Lakan Agustin na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pagbaba niya sa kanto, halos takbuhin na niya ang natitirang metro patungo sa kanilang gate. Bit-bit ang mabigat na military bag, ngunit magaan ang puso. Hindi niya sinabi kay Lakan ang eksaktong araw ng kanyang uwi. Gusto niya itong sorpresahin. Nais niyang makita ang gulat at kislap sa mga mata ng kanyang asawa sa sandaling bumukas ang pinto. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi sa seradura. Pamilyar na tunog, pamilyar na amoy ng kanilang tahanan. Ngunit may kakaiba. Isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang tugtog ng radyo na paborito ni Lakan. Walang amoy ng kapeng bagong timpla. Lakan? Mahal? Nandito na ako. Tawag ni Sinaya. Ngiti pa rin ang nasa kanyang mga labi. Ibinaba niya ang kanyang bag sa sahig at dahan-dahang humakbang papasok. Ang nangiti sa kanyang muka ay unti-unting naglaho nang matanaw niya ang sala. May isang babaeng nakaupo sa paborito nilang sopa. Hindi niya ito kilala. Maganda ang babae, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa buong sahod niya sa isang buwan. Ngunit hindi ang babae ang nagpatigil sa paghinga ni Sinaya. Ito ay ang sanggol na kalong-kalong nito. Isang maliit na nilalang na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay, sa bigat ng katahimikang bumabalot sa silid. Nag-angat ng tingin ang babae. Walang gulat sa mga mata nito. Tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Isang malamig at mapanuring tingin ang ipinukol nito sa kanya mula ulo hanggang sa marumi niyang combat boots. "Sino ka?" tanong ni Sinaya. Ang boses niya ay halos pabulong. Ang lakas na baon niya mula sa kampo ay tila biglang naubos. Tumayo ang babae, maingat na inalalayan ang sanggol. "Ako si Marahuyo," sagot nito, matigas at walang emosyon ang boses. "At ikaw siguro si Sinaya, ang asawa." May diin sa pagkakasabi nito ng salitang asawa na tila isang insulto. Bago pa man makasagot si Sinaya, isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa kanilang silid-tulugan. Si Lakan. Ngunit hindi ito ang Lakan na inaasahan niyang sasalubong sa kanya. Ang kanyang asawa ay namumutla. Nanlalaki ang mga mata sa gulat at takot. Nakatayo lang ito sa may pintuan ng kwarto, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang tingin nito ay nagpapalipat-lipat sa kanya at kay Marahuyo. Tila isang kriminal na nahuli sa akto. "Lakan, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Sinaya. Hindi sumagot si Lakan. Ibinaling ni Marahuyo ang tingin kay Sinaya. Isang nangiting mapakla ang sumilay sa mga labi nito. "Hindi pa ba malinaw?" sabi ng babae. "Nandito ako
para sa anak namin ni Lakan." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Sinaya na parang libu-libong karayom. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Lumapit si Marahuyo at walang awang iniabot sa kanya ang isang papel na nakatupi mula sa baby bag. "Para maniwala ka," sabi nito. Nanginginig ang mga kamay ni Sinaya nang buksan niya ang papel. Isang birth certificate. At sa ilalim ng pangalan ng ama, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa, Lakan M. Agustin. Bagsak ang kanyang mga balikat. Ang hangin sa kanyang baga ay naubos. Gusto niyang sumigaw, magwala, umiyak. Ngunit ang disiplina ng isang sundalo ang nanaig. Tumigas ang kanyang anyo, ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Kailangan niyang tumawag sa kanyang mga magulang. Kailangan niya ng tulong. Ang karamay. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Magpapadala siya ng pera sa kanila para makapamasahe agad. Binuksan niya ang banking app ng kanilang joint account. Ang account kung saan naroon ang lahat ng kanilang ipon. Ang lahat ng pinaghirapan niya sa bawat araw na malayo siya sa pamilya. Ang pundasyon ng kinabukasang kanilang pinangarap. At doon, sa screen ng kanyang telepono, isang panibagong katotohanan ang sumampal sa kanya. Isang katotohanang mas masakit pa sa nakikita ng kanyang mga mata. Account balance, P0 POM. Para kay Lakan Agustin, ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Sinaya. Nakita niya ang sandaling ang pagkabigla ay naging dalisay na sakit. At ang sakit ay mabilis na nag-anyong isang matigas at malamig na pader na bakal. Hindi na ito ang kanyang sinag na malambing. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay ang First Lieutenant Vargas, isang estrangherang sinanay na supili ng emosyon at harapin ang kaaway. At sa sandaling iyon, alam ni Lakan na siya ang kaaway. Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik. Sa isang hapon, 3 linggo na ang nakalipas. Naaalala pa niya ang lamig ng aircon sa loob ng bangko, ang pagpapawis ng kanyang mga kamay habang pinipindot ang mga numero sa ATM. "Pangako, babawiin ko agad," bulong niya sa sarili noon. Bawat pisong kinuha niya ay may kasamang panalangin na sanay manalo siya sa sugal, na sanay mabayaran niya ang nagngangalit na sisilang bago pa man umuwi si Sinaya. Ngunit ang 1,000 ay naging 10,000. Ang 10,000 ay naging 100,000 hanggang sa naubos ang lahat. Ang bawat pag-withdraw ay isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kanilang mga pangarap. Isang malakas na kalabog ang pumutol sa kanyang masamang alaala. Inilapag ni Sinaya ang isang kapirasong papel sa kanilang center table. Isang bank statement, ang mga numero at ang panghuling balanse na 0 ay tila umuukit sa kanyang mga mata. Mas masahol pa ito sa ebidensya ng pagtataksil. Ang perang yon ay hindi lang pera. Iyon ang kanilang kinabukasan. Ang bahay na plano nilang ipatayo. Ang pag-aaral ng kanilang magiging mga anak. Ang bawat patak ng pawis at dugo ni Sinaya sa malalayong kampo. Nasaan ang pera, Lakan? Ang boses ni Sinaya ay walang emosyon, walang sigaw, walang iyak. Mas nakakatakot ang kalamigan nito. Ito ang boses na ginagamit niya sa pagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan bago sumabak sa isang delikadong misyon. Tumpak, direkta, walang puwang para sa kasinungalingan. "Mahal, pakinggan mo, ako. Magpapaliwanag ako." Nagsimulang mga tuwiran si Lakan, ang boses ay basag. Lumapit siya, akmang hahawakan ang braso nito, ngunit umiwas si Sinaya na para bang siya ay isang bagay na nakapandidiri. "Huwag," mariing sabi ni Sinaya. "Huwag mo akong hahawakan." Ang pagtangging iyon ay parang isang sampal. Napaluhod si Lakan sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kahihihiyan at takot ay sabay na gumapos sa kanya. Hindi niya masabi ang totoo. Hindi niya masabi na nalulong siya sa sugal
at baon siya sa utang sa isang taong mapanganib. Dahil ang sabihin iyon ay pag-amin hindi lang sa kanyang kahinaan, kundi pati na rin sa panganib na idinulot niya sa buhay ng babaeng pinangakuan niyang proprotektahan. Patawarin mo ako, sinag. Patawarin mo ako. Hikbi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko sinasadya. May problema lang sa negosyo. Babawiin ko. Pangako, babawiin ko ang lahat. Mga salitang walang laman. Mga pangakong siya mismo ay hindi sigurado kung matutupad. Mula sa sulok ng silid, sa may pintuan ng kusina, nakita niya si Yaya Ginhawa. Ang mata ng kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata ay tahimik na umiiyak. Takip ng palad ang bibig para pigilan ang anumang hikbi. Ang sakit sa mga mata ni Yaya Wawa ay isang salamin ng pagkawasak ng pamilyang itinuring na rin niyang kanya. Lalo siyang nakaramdam ng pagkasuklam sa sarili. Ngunit si Sinaya ay hindi natinag sa kanyang pagluha. Tinitigan siya nito mula sa itaas. Ang mga mata ay nanlilisik, puno ng pagkadismaya na higit pa sa galit. Problema sa negosyo? Ulit ni Sinaya, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang negosyo lang natin, Lakan, ay ang mga pangarap natin. At nilustay mo lahat. Tumayo siya. Ang bawat galaw ay kontrolado. Ang bawat kilos ay may bigat. Tinalikuran niya si Marahuyo at ang sanggol na tila hindi na sila mahalaga. Ang mas malaking kasalanan ay nasa harapan niya, nakaluhod at kahabag-habag. Hindi ako naniniwala sa'yo, deklara ni Sinaya. Ang bawat salita ay kasing talim ng isang kutsilyo. Tumingin siya sa sanggol at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Lakan na para bang sinusukat ang lalim ng kanyang kasinungalingan. Magpa-DNA test tayo. Bukas. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang halos hindi mapansing paghinga ng sanggol na natutulog sa kandungan ni Marahuyo sa likurang upuan. Si Sinaya ang nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Ngunit ang isip ay nasa ibang lugar. Isang lugar na puno ng naglalabang galit at pagdududa. Bawat metro na kanilang tinatahak patungo sa DNA testing clinic ay parang isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang bawat kanto na kanilang nililikuan ay tila isang pagliko palayo sa buhay na kanyang pinangarap. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal. Ang kanyang mukha ay isang perpektong blangkong canvas. Disiplina, iyon ang kanyang sandata ngayon. Ang parehong disiplina na nagpanatili sa kanyang buhay sa gitna ng putukan ay ang siya ring pumipigil sa kanya na gumuho sa gitna ng kanilang sala. Nasa tabi niya si Lakan, hindi mapakali. Bawat sandali ay sumusulyap ito sa kanya. Naghahanap ng kahit anong emosyon, kahit anong siwang sa pader na kanyang itinayo. Ngunit wala itong makita, kaya't ibinabalik na lang nito ang tingin sa labas ng bintana. Ang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang lalaking pinagsakluban ng langit at lupa. Sumulyap si Sinaya sa rearview mirror. Nakita niya ang payapang mukha ng sanggol. Sa isang saglit, isang kakaibang damdamin ang gumuhit sa kanyang puso. Isang halo ng galit. Dahil ang batang ito, ang simbolo ng pagkawasak ng kanyang tiwala at awa. Isang awa para sa isang inosenteng nilalang na nadamay sa kasalanan ng mga nakatatanda. Ang batang ito ay biktima rin, tulad niya. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon at muling itinuon ang atensyon sa daan. Pagdating sa klinika, ang hangin ay lalong bumigat. Ang bawat isa sa kanila ay gumalaw na tila mga robot na sumusunod sa isang programang hindi nila gusto. Pinirmahan ang mga papeles. Kinuha ang cheek swab mula sa bibig ni Lakan at ng sanggol. Ang buong proseso ay mabilis at impersonal. Isang malaking kabalintunaan
sa napaka-personal at magulong sitwasyong kanilang kinakaharap. Habang naghihintay sila sa waiting area para sa resibo, ang katahimikan ay naging isang pisikal na bagay, isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang lahat at nagpapahirap sa paghinga. Hindi na ito nakayanan ni Lakan. Sinag, basag niya sa katahimikan. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi lumingon si Sinaya. Nanatili ang kanyang tingin sa isang lumang poster na nakapaskil sa pader. Hindi ko siya ginalaw. Pagpapatuloy ni Lakan, halos pabulong na. Hindi ako ang ama ng batang yan. Maniwala ka. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa labi ni Sinaya, ngunit hindi pa rin siya umimik. Pero may kasalanan ako. Pag-amin ni Lakan at sa pagkakataong ito, nakuha niya ang atensyon ng asawa. May malaki akong utang. Sa ama ng bata, pinagbantaan niya ako, Sinag. Sinabi niya na kung hindi ako papayag na akuin ang bata, kung hindi ako magbibigay ng pera, may masamang mangyayari. Natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin. Ang kanyang mga salita ay tila isang desperadong pagtatangka na pag-aani ng kanyang kasalanan. Inililipat ang sisi mula sa pagtataksil patungo sa karuwagan. Tumingin si Sinaya sa kanya. Sa wakas, ang mga mata niya ay malamig at mapanuri, tila isang investigador na kumikilati sa isang sinungaling na testigo. May bahagyang pag-asa na sumibol sa puso niya, isang napakaliit na sinag na baka nga nagsasabi ito ng totoo. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na lunod sa dagat ng isa pang kasinungalingan, ang nawawalang pera. At ang ipon natin? Tanong ni Sinaya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Kasama rin ba yon sa banta niya? Hindi nakasagot si Lakan. Yumuko na lamang ito, talunan. Inabot ng nurse ang kanilang resibo. Tumayo si Sinaya. Ang maliit na pag-asang sumibol kanina ay tuluyan ng namatay. Ang tanging mahalaga na lang ngayon ay ang katotohanang ididikta ng siyensya. Hintayin natin ang resulta, sabi niya sa matigas na tono, bago tumalikod at nagsimulang maglakad palabas. Sumunod si Lakan. Ang kanyang mga balikat ay liyad sa bigat ng kahihiyan. Paglabas nila sa pintuan ng klinika, habang si Sinaya ay abala sa paghahanap ng susi ng kotse sa kanyang bulsa, isang pamilyar na tunog ang narinig ni Lakan mula sa kanyang sariling bulsa. Ping. Isang text message. Automatiko niyang kinuha ang kanyang telepono at habang binabasa niya ang mensahe sa screen, nakita ni Sinaya kung paano unti-unting nawala ang lahat ng kulay sa mukha ng kanyang asawa. Ang panginginig ng kamay nito ay hindi na maitago. Mula sa isang numerong hindi nakarehistro, ang mensahe ay maikli ngunit puno ng lason. Nagsisimula pa lang ang laro. Lakan. Bayaran mo ako o ang susunod na bisita sa bahay mo ay hindi na isang sanggol. Ang sumunod na 2 araw sa bahay ng mga Agustin ay parang paglalakad sa isang minahan. Bawat hakbang ay maingat. Bawat salita ay pinipigilan. Natutulog si Lakan sa sopa. Yakap ang unan na amoy kasalanan at pagsisisi. Si Sinaya naman ay kumikilos sa loob ng bahay na parang isang multo. Naglilinis, nagluluto. Ngunit ang kanyang presensya ay malamig. Ang kanyang mga mata ay laging malayo ang tingin. Ang tahanan na dati puno ng tawanan at harutan ay naging isang malamig na teritoryo yung digmaan kung saan ang katahimikan ang pinakamabigat na armas. Para kay Lakan, ang bawat oras ng paghihintay ay isang walang katapusang pagpapahirap. Hindi na ang resulta ng DNA test ang kanyang ikinatatakot, kundi ang kung ano ang kasunod nito. Alam niyang sa sandaling mapatunayang hindi siya ang ama, mawawalan siya ng alaslaban kay Silang. At ang isang taong tulad ni Silang Montemayor ay hindi natutuwa sa kabiguan. Nasa gitna siya ng paghuhugas ng mga plato nang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa klinika. Mr. Agustin, available na po ang resulta.
sabi ng boses sa kabilang linya. Parang may humaplos na malamig na kamay sa kanyang batok. Sige, pupunta na kami. Sagot niya, halos mautal. Si Sinaya na nagbabasa ng libro sa sala ay nag-angat ng tingin. Hindi na niya kailangang magtanong. Ang pagbabago sa mukha ni Lakan ay sapat ng sagot. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang susi ng kotse at nauna nang lumabas ng pinto. Ang biyahe pabalik sa klinika ay mas mabilis, ngunit ang tensyon sa loob ng sasakyan ay mas matindi. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Pagdating doon, si Lakan ang pumasok para kunin ang sobre. Ang puting sobreng iyon ay tila may bigat ng isang bloke ng semento sa kanyang nanginginig na kamay. Pagbalik niya sa kotse, iniabot niya ito kay Sinaya. Siya ang may karapatang unang malaman ng katotohanan. Binuksan ito ni Sinaya ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa mga teknikal na salita at numero sa papel, hanggang sa marating nito ang huling linya. Probability of paternity, percentage. Hindi siya ama. Walang nabago sa ekspresyon ni Sinaya. Itinupi niya ang papel, isinilid pabalik sa sobre at inilagay sa dashboard. Pagkatapos ay pinaandar niya ang makina. Iyon lang, walang sabi ko na nga ba, walang tanong, walang kahit anong salita ng ginhawa o panunumbat. At para kay Lakan, ang kawalan ng reaksyon na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Dahil ipinapakita nito kung gaano na siya kawalang halaga sa paningin nito. Ang katotohanan ay isa na lamang simpleng datos, hindi na isang bagay na makapagpapabago ng kanilang sitwasyon. Ang ginhawang inaasahan ni Lakan ay hindi dumating. Sa halip, isang mas malalim na takot ang pumalit. Ang katahimikan ni Sinaya ay isang hudyat na kahit napatunayan niyang hindi siya nagtaksil sa paraang yon, ang kanyang mas malaking kasalanan, ang paglustay sa kanilang pera at ang pagsisinungaling ay hindi pa napapatawad. Nakarating sila sa bahay. Naunang bumaba si Sinaya at dire-diretsong pumasok. Naiwan si Lakan sa garahe, nakatulala. Hawak ang pinto ng kotse. Paano niya sisimulan muli? Saan siya kukuha ng lakas para ayusin ang lahat? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Alam na niya kung sino ito. Nanginginig ang kalamnan. Lumayo siya ng kaunti mula sa bahay, sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, at sinagot ang tawag. Hello? Kumusta, Lakan? Nakuha mo na ba ang good news? Isang boses na puno ng panguuyam ang tumawa sa kabilang linya. Si Silang. Silang, pakiusap. Anong pakiusap? Ang usapan ay usapan. Biglang tumigas ang boses nito. Simple lang ang pinapagawa ko sa iyo, Lakan. Palabasin mong anak mo ang bata para may pang-blackmail tayo sa pamilya mo. Pero anong ginawa mo? Hinayaan mong isama ka ng asawa mo sa klinik. Ngayon, wala nang silbi ang plano. Wala na akong pera, Silang. Naibigay ko na sa iyo lahat. Desperadong sabi ni Lakan. Hindi ko na problema yon. Sigaw ni Silang. Dahil sa kapalpakan mo, mas malaki na ang kailangan kong bayad. Doblehin mo ang utang mo sa akin sa loob ng 3 araw. Kung hindi ano? Hamon ni Lakan. Kahit alam niyang wala siyang panama. Isang nakakakilabot na tawa ang muling narinig ni Lakan. Kung hindi, baka kailanganin kong personal na maningil. Sa bagay, anong laban ko sa maganda mong asawang sundalo? Nanigas si Lakan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Alam ni Silang. Alam niyang sundalo si Sinaya. Hindi na ito simpleng paniningil ng utang. Isa na itong direktang banta. Huwag mong idamay ang asawa ko dito. Nanggagalaiting sabi ni Lakan. Ikaw ang nagdamay sa kanya noong nagsimula kang magsinungaling. 3 araw, Lakan. At ibinaba nito ang tawag. Nabitawan ni Lakan ang kanyang telepono. Napasandal siya sa puno, hinahabol ang kanyang hininga.
Ang takot na gumapang sa kanyang sistema ay puro at nakakaparalisa. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Sinaya na nakatayo sa may pintuan, tahimik na nakamasid sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang mukha nito ay kalmado pa rin, ngunit ang mga mata ay matalas, parang isang agilang sinusuri ang kanyang biktima. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang ilang metro. Ito ay isang malawak na bangin ng mga nasirang pangako. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay mabagal at may layunin. Tumigil ito sa harap niya. Hindi nito pinansin ang takot sa kanyang mukha o ang nanginginig niyang mga kamay. Isang tanong lang ang lumabas sa bibig nito. Simple, direkta, at mas mabigat kaysa sa lahat ng sigaw sa mundo. Sino si Silang? Ang pangalang iyon sa bibig ni Sinaya ay parang isang hatol. Wala nang takas, wala nang puwang para sa isa pang kasinungalingan. Ang tanong na yon ay hindi lang isang simpleng pag-uusisa. Ito ang susi na pilit bumubukas sa huling pinto kung saan ikinubli ni Lakan ang kanyang pinakamatinding mga lihim at kahinaan. Tinitigan niya ang asawa. Ang Sinaya na kaharap niya ay hindi na lang basta nasasaktan. Nakita niya sa mga mata nito ang determinasyon ng isang sundalong handang alamin ang buong katotohanan. Gaano man ito kapangit. Alam niyang kapag nagsinungaling pa siyang muli, ito na talaga ang katapusan. Pumasok tayo sa loob, sabi ni Lakan. Ang boses ay paos. Sumunod si Sinaya ng walang imik. Umupo siya sa sopa, sa parehong lugar kung saan unang umupo si Marahuyo ilang araw na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, si Sinaya ang bisita sa sarili niyang pamamahay, isang estrangherang naghihintay ng paliwanag mula sa lalaking minsan niyang tinawag na kabiyak. Si Lakan ay nanatiling nakatayo, paikot-ikot sa sala na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano mo aaminin sa taong pinangakuan mo ng buong mundo na ikaw mismo ang sumira nito dahil sa isang bisyong nakakahiya? Nagsimula ito ng maliit. Panimula niya, ang tingin ay nasa sahig. Isang biruan lang sa mga kaibigan. Online poker. Maliit na taya lang. Pampa-excite, sabi nila. Naalala niya ang unang panalo, ang daling kitain ng pera, ang adrenaline, ang pakiramdam na kaya niyang kontrolin ang swerte. Ngunit ang swerte ay isang taksil na kaibigan. Ang maliliit na panalo ay sinundan ng malalaking pagkatalo. At sa bawat pagkatalo, lalong lumalaki ang kanyang kagustuhang bumawi. Naging bisyo, sinag. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Habang nasa misyon ka, habang nag-iisa ako. Iyon ang naging takbuhan ko, ang sugal. Hindi ko namalayan, lumalaki na pala ang mga taya ko at ang mga utang ko. Si Sinaya ay nanatiling tahimik, nakikinig lang. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pinipilit nito si Lakan na punan ng bawat saglit ng masakit na katotohanan. Doon pumasok si Silang Montemayor, sabi ni Lakan. At sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumingin kay Sinaya. Hindi lang siya basta nagpapautang. Ang pamilya niya. May alitan kami noon pa. Inagaw ng pamilya ko ang isang kontrata sa kanila. Matagal na panahon na. Lingid sa kaalaman ko, nagtanim pala siya ng galit. Hinintay niya lang ang tamang pagkakataon. Ipinaliwanag niya ang lahat. Kung paanong tinulungan siya ni Silang sa una, ipinaparamdam na kaibigan ito, hanggang sa baon na siya sa utang. Ipinaliwanag niya kung paano biglang nagbago ang anyo ni Silang mula sa isang kaibigan tungo sa isang demonyong naniningil. Ang pera, ang ipon natin. Humina ang boses ni Lakan, basag sa kahihiyan. Ginamit ko para subukang bayaran siya. Akala ko, kapag nabayaran ko, titigil na siya. Akala ko,
Mababawi ko bago ka umuwi. Ngunit hindi sapat. Lalo lang siyang nagalit, lalo lang lumaki ang interes, at doon niya inilatag ang plano niya. Ang plano tungkol kay Marahuyo at sa bata. Isang plano para hindi lang siya singilin sa pera, kundi para wasakin din ang kanyang pagkatao, ang kanyang pamilya, ang lahat ng mahalaga sa kanya. Isang perpektong paghihiganti. Sa bawat salitang binitiwan ni Lakan, nakita niya ang unti-unting pagguho ng natitirang pag-asa sa mga mata ni Sinaya. Ang bawat pag-amin ay isang pala ng lupang ibinabaon sa kanilang relasyon. Nang matapos si Lakan, isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Sinaya. Sunod-sunod, hindi ito hikbi, hindi ito hagulgol. Tahimik lang na agos ng luha mula sa isang pusong pagod ng masaktan. Umiiyak siya, hindi dahil sa isang babae o sa isang anak sa labas. Umiiyak siya dahil ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay niloko siya sa paraang pinakamasakit. Umiiyak siya para sa mga pangarap na ngayon ay abo na lang. Umiiyak siya para sa Sinayang nagtiis, sa hirap at panganib, sa pag-aakalang may isang tapat na tahanang naghihintay sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Isang galaw na puno ng pagod, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Tapos na tayo, sabi niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag na parang bato. Walang galit, walang pagmamakaawa. Isang simpleng deklarasyon ng katotohanan. Umalis ka sa bahay na ito. Ang mga salitang yun ay tumama kay Lakan ng mas malakas kaysa sa anumang sampal o suntok. Iyon ang dulo, ang hatol na matagal na niyang kinatatakutan. Walang apela, walang pag-asang mababago pa ang isip nito. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Umalis si Lakan. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanilang bahay, sa bawat piraso ng muebles, sa bawat alaalang kanilang pinagsaluhan. Ngunit matapos ang unang gabi ng pag-iisa at pagluha, isang bagong damdamin ang pumalit sa pighati sa puso ni Sinaya. Determinasyon. Ang sakit ay hindi nawala. Ngunit ito'y nag-anyong panggatong. Hindi siya isang ordinaryong babae na uupo na lang at iiyak sa isang sulok. Isa siyang sundalo. At sa isang digmaan, hindi ka pwedeng maging biktima lang. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong alamin ang bawat detalye tungkol sa iyong kaaway. Ang kaaway ay si Silang Montemayor. Ngunit may isang piyesang hindi pa rin angkop sa buong larawan. Si Marahuyo. Sino ba talaga siya? Isang kasabwat na sakim sa pera? O isa ring biktimang walang kalaban-laban? Kailangan niyang malaman. Kinuha niya ang birth certificate ng bata na iniwan ni Marahuyo. Sa likod niyon, nakasulat ang isang address sa tondo. Walang kasiguraduhan kung yun nga ang tinitirhan nito. Ngunit yun lang ang nag-iisang sinulid na maaari niyang hilahin. Kinabukasan, hindi siya nagsuot ng uniforme. Isang simpleng maong t-shirt at baseball cap lang ang kanyang isinuot. Nagmaneho siya patungo sa lugar na nakasulat sa papel. Ipinark niya ang kotse sa isang eskinita na may sapat na layo para hindi siya mapansin. At naghintay. Ang paghihintay ay isang sining na natutunan niya ng husto sa militar. Ilang oras ang lumipas bago niya natanaw ang isang pamilyar na figura. Si Marahuyo, ngunit malayong-malayo sa babaeng mataray at nakaayos na humarap sa kanya sa kanilang sala. Ang Marahuyo na nakikita niya ngayon ay nakasuot ng kupas na duster, pagod ang mukha, at may bitbit na bayong mula sa palengke. Ang postura nito ay hindi na matikas. Ito'y baluktot. Tila may pinapasan na problema ng buong mundo. Sinundan niya ito ng tingin. Pumasok si Marahuyo sa isang maliit at luma ng apartment building sa isang iskinita na halos hindi na masinagan ng araw. Nagpasya si Sinaya na huwag munang magpakita. Sa halip,
Nagmasid siya mula sa malayo. Nakita niya ang bintana ng apartment nito. Mula sa kanyang kinatatayuan, naririnig niya ang mahinang tunog ng isang taong patuloy na umuubo. Isang oras pa ang lumipas nang makita niyang lumabas muli si Marahuyo para magtapon ng basura. Sa sandaling iyon, may kausap ito sa telepono. Dahil sa lapit, narinig ni Sinaya ang bawat salita at ang bawat salita ay isang piraso ng palaisipan na unti-unting nabubuo. Opo, Sir Silang. Ginawa ko na po ang sinabi niyo. Nanginginig ang boses ni Marahuyo. Pero pakiusap po. Kailangan na ng nanay ng gamot niya. 1 linggo na po siyang nilalagnat. Isang saglit na katahimikan. Tila nakikinig sa sagot mula sa kabilang linya. Hindi po sa ganon. Opo. Opo, naiintindihan ko po. Halos umiiyak na, sabi ni Marahuyo. Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang po ititigil ang tulong niyo sa ospital. Pakiusap. Pagkababa ng telepono, napasandal si Marahuyo sa pader at humagulgol ng walang tunog. Takip ang bibig para pigilan ang anumang ingay. Isang imahe ng dalisay na desperasyon. Sa sandaling iyon, lahat ng galit ni Sinaya para kay Marahuyo ay naglaho na parang bula. Ang pumalit ay awa at pagkaunawa. Hindi ito isang kontrabida, isa itong bilanggo. Dahan-dahang lumapit si Sinaya. Ang tunog ng kanyang mga yabag ang nagpaangat ng tingin ni Marahuyo. Ang gulat na sinundan ng matinding takot ay gumuhit sa mukha nito. Akala siguro nito ay naroon si Sinaya para manakit, para gumanti. Paano mo ako nahanap? Halos pabulong na tanong ni Marahuyo, handa nang tumakbo. Hindi ako naparito para makipag-away. Mahinahong sabi ni Sinaya. Narinig ko ang usapan ninyo. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpabagsak sa natitirang depensa ni Marahuyo. Napaupo ito sa sahig, sa gitna ng maruming eskinita, at doon tuluyang humagulgol. Wala akong pilihan, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. May cancer ang nanay ko. Siya lang ang nag-alok ng tulong para sa pagpapagamot. Akala ko, mabait siya, pero ang tulong niya ay may kapalit. Bawat tableta, bawat session ng chemo, may katumbas na utos. At ang huling utos niya ay gamitin ang anak ko para sirain kayo. Ang lahat ay luminaw na kay Sinaya. Si Lakan, si Marahuyo, ang bata. Lahat sila ay mga tau-tauhan lamang sa isang masamang dula na isinulat at idinirehe ni Silang Montemayor. Tumayo si Sinaya. Iniabot niya ang kamay kay Marahuyo para tulungang makatayo. Nag-alinlangan si Marahuyo sa una, ngunit tinanggap din ito. Sa pagtatagpo ng kanilang mga palad, hindi sila babaeng pinag-away ng isang lalaki, kundi 2 babaeng biktima ng isang halimaw. Tulungan mo ako, sabi ni Sinaya. Ang boses ay matatag. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa kanya. Kumuha ng isang kapirasong papel si Marahuyo mula sa kanyang bulsa at isang ballpen. Nanginginig ang kamay, isinulat niya ang isang address. Ito ang bodega, kung saan sila madalas magkita. Sabi ni Marahuyo, iniabot ang papel kay Sinaya. Tumingin siya, nang diretso sa mga mata nito, ang sarili niyang takot ay nahaluan ng isang babala. Mag-iingat ka, bulong niya. Isa siyang demonyo. Ang amoy ng murang motel room ay pinaghalong luma, panis na sigarilyo at chlorine. Para kay Lakan, ito ang amoy ng kabiguan. Ito na ang kanyang mundo sa loob ng 2 araw. Isang maliit na kwartong may isang kama na mas matigas pa sa sahig, isang bintanang hindi mabuksan, at isang ilaw na walang tigil sa pagkindat na tila kinukutya ang kumikindat din niyang pag-asa. Wala siyang ibang ginawa, kundi ang titigan ng cellphone. Binubuklat niya ang gallery, tinititigan ang mga lumang litrato nila ni Sinaya. Isang larawan sa beach. Nakangiti ito, ng malapad. Walang bakas ng uniforme, tanging ang saya lang ng isang simpleng asawa. Isang larawan noong kasal nila, kung saan nangako siya sa harap ng Diyos at ng buong mundo
naaalagaan ito. Isang malaking kasinungalingan. Ang bawat larawan ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Paano niya nagawang sirain ang babaeng ito? Paano niya nagawang ipagpalit ang matamis nitong tiwala sa ilang sandali ng makasariling sugal? Ang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Kinuha niya ang sobre kung saan nakalagay ang resulta ng DNA test. Pinatunayan nitong hindi siya taksil sa laman, ngunit ano ang halaga niyon? Pinatunayan lang niyon na ang kanyang kasalanan ay mas malalim pa. Hindi lang katawan ni Sinaya ang kanyang niloko, kundi ang kaluluwa nito. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa numerong nagbigay sa kanya ng bangungot. Ang numero ni Silang. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Hindi ito mga salita. Isa itong larawan. Isang larawan ni Sinaya. Kuha ito mula sa malayo. Nakatayo si Sinaya sa labas ng isang tindahan. May kausap sa telepono. Walang kamalay-malay na may nakamasid sa kanya. Ang larawan ay malabo, ngunit malinaw ang mensahe. Alam ko kung nasaan siya. Kaya ko siyang lapitan kahit anong oras. Halos mabitawan ni Lakan ng cellphone. Isang alon ng purong takot. Ang bumalot sa kanya, mas matindi pa sa takot para sa sariling buhay. Si Sinaya, ang kanyang sinag. Dinamay na siya ni Silang. Ito na ang pinakamasama niyang kinatatakutan. Kasunod ng larawan ay isang text message. Mukhang may sariling imbestigasyon ang asawa mo. Lakan, gusto mo bang abutan ko siya ng tulong o ikaw na lang ang pupunta sa akin? Bodega sa Pier 18, ngayon na. Ikaw lang. Isang bitag. Alam niyang isa itong bitag. Ang unang pumasok sa isip niya ay tawagan si Sinaya. Sabihin ang lahat. Humingi ng tulong, ngunit mabilis din yung nawala. Sundalo si Sinaya. Kapag nalaman niya ito, siya mismo ang susugod. Siya ang haharap kay Silang at iyon ang hinding-hindi niya mapapayagan. Sarili niya itong gulo. Kasalanan niya ito. Hindi niya hahayaang si Sinaya pa ang magbayad para sa kanyang mga pagkakamali. Ito na marahil ang tanging paraan para makabawi. Ang harapin ang halimaw na siya mismo ang nagpakawala. Kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay. Tumayo siya. Sa isang iglap, ang Lakan na duwag at makasarili ay naglaho. Ang pumalit ay isang asawang handang isakripisyo ang lahat. Binuksan niya ang kanyang phone at pinindot ang numero ni Sinaya, hindi para tawagan, kundi para mag-iwan ng isang voicemail. Alam niyang hindi ito sasagutin ni Sinaya. Nang marinig niya ang beep, huminga siya ng malalim. Panimula niya, ang boses ay basag at puno ng lahat ng emosyong hindi niya masabi ng harapan. Patawarin mo ako. Sa lahat-lahat. Sa lahat ng sakit. Mahal na mahal kita. Palagi. Ibinaba niya ang tawag. Iyon na ang kanyang huling paalam. Hindi na siya nag-abala pang magdala ng kahit ano. Lumabas siya ng motel at pumara ng taxi. Sa Pier 18, boss, sabi niya sa driver. Ang bodega ay nasa pinakadulong bahagi ng pantalan, malayo sa mga ilaw at sa mata ng mga tao. Ang amoy ng kalawang at maalat na hangin ang sumalubong sa kanya. Isang malaking bakal na pinto ang bahagyang nakaawang na tila isang bungangang nag-aanyaya sa kanya sa impyerno. Pumasok siya. Madilim sa loob. Ang tanging ilaw ay mula sa iisang bombilya na nakasabit sa gitna. At sa ilalim ng ilaw na yon, nakaupo sa isang silya, nakangisi, si Silang. Mabuti naman at dumating ka, sabi ni Silang. Nandito na ako, sagot ni Lakan. Pinipilit na maging matatag. Layuan mo na ang asawa ko. Tumawa si Silang, isang tawang malamig at walang katuwa-tuwa. Huwag kang mag-alala, sabi nito habang tumatayo. Pagkatapos nito, hindi ka na niya makikita. Bago pa man makakilos si Lakan,
Naramdaman niya ang isang malakas na hagupit sa kanyang likod. Isang matigas na bagay. Nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang narinig ay ang demonyong tawa ni Silang bago siya tuluyang bumagsak sa maruming semento at nilamon ng kadiliman. Samantala, sa kanilang bahay, nag-vibrate ang telepono ni Sinaya. Isang notification, one new voicemail. Pinakinggan niya ito. Ang basag na boses ni Lakan, ang mga huling salita nito ay nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. May mali. Isang sundalo ang laging nakakaramdam kung may panganib. At bago pa man matapos ang kanyang pag-iisip, isang panibagong mensahe ang pumasok. Galing sa numero ni Lakan, binuksan niya ito. Isa itong larawan. Ang kanyang asawa, nakagapos sa isang silya, walang malay, at may dugo sa gilid ng labi. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa isip ni Sinaya ay tumigil. Ang galit, ang pighati, ang pagkadismaya, lahat ay naglaho. Ang pumalit ay isang matalas at nakakabinging katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nararanasan lang ng isang sundalo ilang segundo bago magsimula ang laban. Ang larawan ni Lakan, duguan at walang malay, ay hindi nagdulot sa kanya ng pagpapanik. Sa halip, ito ay nagsilbing isang switch. Ang asawang si Sinaya Vargas, na ilang araw nang nalulunod sa sakit, ay biglang nawala. Ang humalili sa kanya ay si First Lieutenant Vargas ng Philippine Army. Kalmado, nakapokus, at lubhang mapanganib. Ang unang instinct ng isang sibilyan ay tumawag ng pulis. Ngunit alam ni Sinaya na hindi iyon gagana. Matalino si Silang. Malamang ay nakahanda na siya sa ganoong senaryo. Ang pagtawag sa pulis ay maaaring maging hudyat para tuluyan ng saktan si Lakan. Bukod pa roon, ito ay naging personal. Ang kaaway ay pumasok sa kanyang teritoryo. Hinarap nito ang kanyang pamilya. At sa batas ng digmaan, iyon ay isang pagkakamali na may katumbas na kabayaran. Hindi siya tatawag ng pulis. Siya mismo ang tatapos nito. Binitiwan niya ang kanyang cellphone. Bawat galaw niya ay may tiyak na layunin. Pumasok siya sa kanilang silid-tulugan. Ang silid na hindi na niya tinulugan mula nang umalis si Lakan. Ngunit hindi ang kama ang kanyang pinuntahan, kundi ang ilalim nito. Mula roon ay hinila niya ang isang matigas at kulay luntiang baul na bakal. Ang kanyang service footlocker, binuksan niya ito. Ang amoy ng langis, bakal, at lumang leather ay bumalik sa kanya. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga gamit na matagal na niyang hindi nagagalaw. Ang kanyang lumang combat uniform, isang pares ng combat boots na masubok pa sa labanan, isang K-bar knife na laging nasa kanyang tagiliran sa bawat misyon, at sa ilalim ng lahat, nakabalot sa isang piraso ng telang may langis, ang kanyang service pistol, isang .45 caliber na baril, malamig at mabigat sa kanyang palad, ng isang pamilyar na bigat na nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Habang naghahanda siya, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang computer. Pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Ang bodega sa Pier 18 na ibinigay ni Marahuyo. Ang larawan ni Lakan. Ang posibleng bilang ng mga tauhan ni Silang. Kailangan niya ng tulong, ngunit hindi mula sa pulis. Kailangan niya ng tulong mula sa mga taong nakakaintindi ng kanyang lengguwahe, ang lengguwahe ng taktika at diskarte. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Sergeant Reyes, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Si Sergeant Benji Reyes, ang kanyang pinagkakatiwalaang non-commissioned officer sa loob ng 5 taon, 1 taong kasama niyang sumuong sa impyerno at bumalik. Benji, si Ma'am Sinag to, sabi ni Sinaya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ma'am, kumusta po kayo? Wala nang oras para sa kumustahan, putol ni Sinaya. Kailangan ko ng pabor. Isang pabor na hindi opisyal. Off the books.
Isang saglit na katahimikan. Alam ni Sergeant Reyes kung ano ang ibig sabihin niyon. Ano po ang kailangan niyo, ma'am? May hawak na hostage ang isang target sa isang bodega sa Pier 18. Ang asawa ko? Diretsong sabi ni Sinaya. Kailangan kong malaman kung ilan sila sa loob. Kailangan ko ng layout ng lugar. At kailangan ko ng backup. Pero mananatili lang kayo sa labas. Walang papasok hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag? Yes, ma'am. Sagot ni Reyes nang walang pag-aalinlangan. I-text niyo po ang address. Papunta na kami. Pagkababa ng tawag, isinuot ni Sinaya ang kanyang itim na tactical pants at isang itim na long-sleeved shirt. Isinukbit niya sa kanyang hita ang holster para sa baril. Ikinabit niya sa kanyang sinturon ang K-bar knife. Pinusod niya ang kanyang buhok ng mahigpit. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak kanina lang. Ang mga mata nito ay matalas. Ang panga ay matigas. Ang tanging bakas ng nakaraang sakit ay ang malamig na apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Isang apoy na nagsasabing handa siyang sunugin ang buong mundo para mabawi ang kung ano ang sa kanya. Kahit na ang taong yon ay dinurog ang kanyang puso. Silakan pa rin ang kanyang asawa at walang sino man ang may karapatang saktan ito. Walang sino man, maliban sa kanya. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas ng bahay. Ang gabi ay malamig. Ang hangin ay mabigat. Habang nagmamaneho siya patungo sa Pier 18, wala siyang naramdamang takot. Tanging isang malamig na determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para manghuli. Nang marating niya ang lugar, ipinarada niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi, ilang daang metro mula sa bodega. Pinatay niya ang makina at ang mga ilaw. Sa katahimikan ng gabi, pinagmasdan niya ang target. Isang malaki at kinakalawang na gusali na tila isang natutulog na higante. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula kay Sergeant Reyes. Ma'am, andito na kami. Perimeter secured. May 2 bantay sa pinto, isa sa likod. May thermal signs na nagpapakitang may 3 pa sa loob. Mukhang may isang exit sa bandang likuran. Mag-ingat po kayo. Napangiti si Sinaya. Hindi isang masayang nangiti, kundi isang nangiting mapanganib. 5 tao, isang hostage, isang sundalo. Fair fight, isip niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kotse. Gumalaw na parang isang anino sa dilim. Nagsimula na ang kanyang misyon. Ang anino ay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Gumapang si Sinaya sa gilid ng bodega. Ang bawat galaw ay kalkulado. Ang bawat hininga ay kontrolado. Ang ingay ng alon na humahampas sa pantalan at ang ihip ng malamig na hangin ay sapat na para itago ang marahan niyang mga yabag. Para sa mga bantay ni Silang, isa lang siyang anino sa dilim. Para sa kanya, sila ang biktima na hindi pa alam na sila'y tinutugis na. Ang bantay sa likuran, ang kanyang inuna. Nakasandal ito sa pader, naninigarilyo, kampante. Isang pagkakamali. Mula sa likod, lumapit si Sinaya na parang isang panter. Bago pa man makalingon ng lalaki, ang isang braso ni Sinaya ay pumulupot na sa leeg nito. Tinatakpan ng bibig para pigilan ang anumang sigaw. Ang isa pa niyang kamay, gamit ang dulo ng kanyang K-bar knife, ay madiing tumama sa batok nito. Hindi isang saksak, kundi isang tiyak na tama para mawalan ito ng malay. Dahan-dahan niyang ibinagsak ang katawan nito sa isang tumpok ng mga lumang gulong. Isa na lang ang kulang. Ang 2 bantay sa harap ay mas mahirap. Magkaharap sila, nag-uusap. Kailangan niya ng diversion. Nakakita siya ng isang piraso ng bakal sa sahig. Pinulot niya ito at ibinato sa kabilang dulo ng eskinita. Klang! Ano yon? Sabi ng isang bantay. Tingnan mo, utos ng isa pa. Nang humakbang ang isang bantay palayo sa pinto para siyasatin ang ingay, iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Sinaya. Mabilis siyang kumilos mula sa dilim. Ang natirang bantay ay nagulat na lamang
nang may biglang humila sa kanya patagilid at isang matulis na siko ang tumama sa kanyang sentido. Tulog. Ang bumalik namang bantay ay sinalubong ng dulo ng .45 na baril ni Sinaya. Hindi na ito nakasigaw. Itinutok ni Sinaya ang baril sa noo nito. Isa kang sundalo o isa kang bangkay. Pumili ka. Bulong ni Sinaya. Ang boses ay walang bahid ng takot. Nanginginig na itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay. Good choice, sabi ni Sinaya. Isang mabilis na hampas ng baril sa ulo at ang pangatlong bantay ay bumagsak na rin. 3 na ang bagsak. 2 na lang ang natitira sa loob. Silang at marahil isa pa. Dahan-dahan niyang itinulak ang malaking pinto. Umugong ito ng bahagya. Sumilip siya sa siwang. Sa ilalim ng nag-iisang bombilya, nakita niya ang eksenang nagpatigas sa kanyang puso. Silakan, nakagapos pa rin sa silya, ngunit gising na. May mga pasa sa mukha, duguan ang labi. Bawat paghinga niya ay tila isang paghihirap. At sa tabi nito, nakatayo si Silang. May hawak na baril na nakatutok sa ulo ni Lakan. May isa pang lalaki sa isang sulok nagbabantay. Alam mo, Lakan, sabi ni Silang, nilalaro-laro ang baril sa sentido ni Lakan. Ang pinakamasarap sa paghihiganti ay hindi ang pera. Ito yung pakiramdam na hawak mo sa leeg, ang isang taong minsan ay mas angat sa'yo. At ngayon, heto ka, kahabag-habag. Nag-angat ng tingin si Lakan. Sa kabila ng sakit at takot, may tapang sa kanyang mga mata. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin, sabi nito. Ang boses ay hirap, ngunit buo. Huwag mo lang gagalawin ang asawa ko. Napuno ng pagkamangha, pagmamahal, at galit ang puso ni Sinaya. Kahit sa huling sandali, siya pa rin ang iniisip nito. Tumawa si Silang. Talaga? Sayang. Dahil plano ko pa namang bisitahin siya pagkatapos nito para personal na magpakilala. Iyon na. Iyon na ang hudyat. Hindi mo na kailangang mag-abala. Ang boses ni Sinaya ay pumuno sa bodega. Malamig. Matatag. Lahat sila ay napalingon sa pinto. Nakita nila siyang nakatayo doon, hawak ang kanyang baril, nakatutok ng diretso kay Silang. Sinag! Gulat na sigaw ni Lakan. Ang ngisi sa mukha ni Silang ay napalitan ng pagkabigla, na agad ding naging isang demonyong tuwa. Aba-aba, ang bayaning asawa, dumating para iligtas ang kanyang duwag na mister, ang sweet. Itinutok ni Silang ang baril nito nang mas madiin sa ulo ni Lakan. Isang galaw mo lang, biyuda ka. Bitiwan mo siya, Silang, utos ni Sinaya. Ang kanyang boses ay hindi natitinag. Ikaw ang kalaban ko, hindi siya. Ikaw ang kalaban ko? Ulit ni Silang tumatawa. Tingnan mo nga yang asawa mo, ni hindi ka kayang ipagtanggol. Kailangan pa ng isang babae para iligtas siya. Nakakahiya. Ang mga salita ni Silang ay idinisenyo para saktan si Lakan, para sirain ang natitira nitong dignidad. At gumana ito. Nakita ni Sinaya ang kahihiyan sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit nakita rin niya ang isang pagkakataon. Tama ka, sabi ni Sinaya, na ikinagulat ng lahat, pati na ni Lakan. Duwag siya. Mahina. Nagkamali ako sa pagpili sa kanya. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan siyang humahakbang, patagilid, papalayo sa direktang linya ng paningin ng isa pang bantay. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Pero may isang bagay na hindi mo alam. Pagpapatuloy ni Sinaya, ang mga mata ay nakatitig kay Silang. Ang isang tulad ko, hindi umiiyak kapag nagkamali. Naglilinis ako ng kalat. Sa huling salita, kumilos siya. Sa isang mabilis na iglap, ibinaba niya ang kanyang target mula kay Silang patungo sa bantay sa sulok. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumama ang bala sa balikat ng bantay, na napasigaw sa sakit at nabitawan ang sariling baril. Sa parehong segundo,
Ginamit ni Silang ang pagkakataon para kalabitin ang gatilyo. Ngunit si Lacan, sa kabila ng pagkakagapos, ay biglang ginamit ang buong lakas para itumba ang silya patagilid. Ang bala na para sana sa ulo niya ay tumama sa sahig na semento. Iyon na ang pagkakataong kailangan ni Sinaya. Habang si Silang ay nag-aayos ng puntirya, sumugod si Sinaya. Hindi na niya kailangan pang bumaril. Tinabig niya ang baril ni Silang at sinundan ito ng isang malakas na sipa sa dibdib. Tumalsik si Silang. Nagpagulong-gulong sila sa sahig, nag-aagawan sa baril. Ngunit si Silang ay walang laban sa lakas at training ng isang sundalo. Sa isang mabilis na kilos, naipulupot ni Sinaya ang kanyang mga binti sa leeg ni Silang, isang triangle choke, at hinigpitan ito. Unti-unting nawalan ng hangin si Silang, nanlaban ito, ngunit huli na. Bago ito tuluyang mawalan ng malay, narinig ni Sinaya ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Ang backup plan ni Sergeant Reyes. Binitiwan niya si Silang. Humahabol sa hininga. Tumayo siya at tinungo si Lacan para kalagan ito. Nang matanggal niya ang mga tali, ang unang ginawa ni Lacan ay hawakan ang kanyang mukha. "Ayos ka lang?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tinitigan siya ni Sinaya. Ang kanyang adrenaline ay humuhupa na. At ang pader na kanyang itinayo ay unti-unti na namang gumuho. Sa labas, nagsimulang pumasok ang mga pulis. Bago pa man sila tuluyang lapitan, habang dinadampot ng mga awtoridad ang walang malay na si Silang, may ibinulong ito na tanging si Sinaya lang ang nakarinig. "Kahit manalo ka," ngisi ni Silang habang pinuposasan, "wasak na kayo." At sa sandaling iyon, sa gitna ng tagumpay, naramdaman ni Sinaya ang bigat ng katotohanan iyon. Iniligtas niya ang buhay ng kanyang asawa, ngunit kaya niya pa bang iligtas ang kanilang pagsasama? Ang ilaw sa emergency room ay napakaliwanag, halos nakakasilaw. Bawat tunog, ang mahinang pagbip ng mga makina, ang kaluskos ng sapatos ng mga nurse sa sahig, ang pabulong na usapan sa di kalayuan, ay tila 10 beses na mas malakas. Pagkatapos ng ingay at gulo sa bodega, ang kontroladong kaguluhan ng ospital ay parang ibang mundo. Nakaupo si Sinaya sa isang plastic na upuan sa labas ng cubicle kung saan ginagamot ang mga sugat ni Lacan. Tapos na siyang kausapin ng mga pulis. Ibinigay niya ang kanyang salaysay sa isang paraang maikli at direkta, na tila nagbibigay ng isang after-action report sa kanyang commanding officer. Walang emosyon, walang dagdag na detalye. Tanging ang mga katotohanan lamang. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya si Lacan. Isang doktor ang maingat na nililinis ang sugat sa noo nito. Nakaupo lang si Lacan, hindi gumagalaw. Ang tingin ay nakatutok sa sahig. Nakita ni Sinaya ang mga pasa sa braso nito, ang nangingitim na gilid ng mata, ang hiwa sa labi, mga pisikal na sugat, mga sugat na maghihilom. Ngunit paano ang mga sugat na hindi nakikita? Nang matapos ang doktor, lumapit ang isang nurse kay Sinaya. "Okay na po siya, ma'am. Pwede na po siyang umuwi. Ito po ang reseta para sa mga gamot niya." Tumangulang si Sinaya at kinuha ang papel. Walang salitang pasasalamat. Ang biyahe pa uwi ay mas masahol pa kaysa sa biyahe papunta sa DNA clinic. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi na lang mabigat. Ito'y nakamamatay. Bawat paghinga ay tila isang malaking pagsisikap. Si Sinaya ang nagmamaneho, ang mga mata ay diretso sa daan, ang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Si Lacan naman ay nasa tabi niya, nakasandal sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na kanilang dinadaanan, na tila isang estranghero sa sarili niyang buhay. Ilang beses sinubukan ni Lacan na magsalita. Ibubuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang boses na lumalabas. Ano ang sasabihin niya? "Salamat sa pagligtas sa akin." Gaano kawalang kwenta ang mga salitang yon kumpara sa panganib na sinuong ni Sinaya. "Patawarin mo ako." Ilang beses na niya itong sinabi.
At sa bawat ulit, lalo lang nawawalan ng halaga ang salitang iyon. Kaya't nanahimik na lang siya. Tinanggap niya ang katahimikan bilang kanyang parusa. Pagdating sa bahay, ang pamilyar na amoy ng kanilang tahanan ay tila iba na. Bumaba si Sinaya at naunang pumasok, iniwang bukas ang pinto para sa kanya. Sumunod si Lakan, ang bawat hakbang ay mabigat, na parang may nakakabit na kadena sa kanyang mga paa. Naabutan niya si Sinaya sa kusina, nagsasali ng tubig sa baso. Uminom ito. Pagkatapos ay inilagay ang baso sa lababo. Hindi siya nito tiningnan, ni isang sulyap. "Magpahinga ka na," sabi ni Sinaya. Ang boses ay pagod at walang anumang emosyon. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad patungo sa kanilang silid-tulugan. Sa wakas, nagkaroon ng lakas si Lakan para magsalita. Huminto si Sinaya sa may pintuan ng kwarto, ngunit hindi ito lumingon. "Salamat," sabi ni Lakan. Ang boses ay basag. Isang mahabang sandali ang lumipas. Ang tanging narinig lang ni Lakan ay ang paghinga ni Sinaya. "Huwag kang magpasalamat sa akin," sagot nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. "Ginawa ko yon dahil asawa kita. Obligasyon ko yon, hindi dahil napatawad na kita." Pagkasabi niyon, pumasok ito sa kwarto at isinara ang pinto. Ang mahinang pag-click ng seradura ay parang isang putok ng baril sa puso ni Lakan. Naiwan siyang mag-isa sa sala, sa gitna ng dilim. Tinitigan niya ang saradong pinto ng kanilang kwarto. Ang ilang metrong distansya sa pagitan nila ay tila isang karagatan na hindi niya kayang tawirin. Hindi na siya nagtangkang kumatok. Alam niyang wala itong patutunguhan. Kumuha siya ng unan at kumot mula sa aparador. Dahan-dahan siyang nahiga sa sopa, sa parehong lugar kung saan siya natutulog nitong mga nakaraang araw. Ang pagkakaiba lang, noon, ang dahilan ay galit. Ngayon, ang dahilan ay isang malinaw na linya na iginuhit ni Sinaya sa pagitan nilang dalawa. Obligasyon, hindi pagmamahal. Habang nakahiga, pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa loob ng kwarto, alam niyang nakahiga rin si Sinaya. Ngunit alam din niyang pareho silang gising. Parehong nakikinig sa katahimikan. Parehong dinudurog ng bigat nito. Sa kabilang banda, si Sinaya ay nakatayo sa ilalim ng shower. Hinayaan niyang bumuhos ang mainit na tubig sa kanyang katawan na para bang kaya nitong hugasan ang lahat ng dumi, ang lahat ng sakit, ang lahat ng alaala ng gabing iyon. Ngunit habang dumadaloy ang tubig, ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay nagsimula na ring dumaloy, humahalo sa agos. Iniligtas niya ang lalaki. Ngunit sino ang magliligtas sa kanya? Kinaumagahan, unang nagising si Lakan. Ang sakit ng kanyang mga pasa ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang kalooban. Umaasa siyang sa pagising niya, isa lang itong masamang panaginip. Ngunit ang unan at kumot sa sopa ang nagsasabing totoo ang lahat. Tumayo siya. Umaasa siyang makita si Sinaya sa kusina, ngunit wala ito. Ang bahay ay tahimik. Sa ibabaw ng lamesa sa kusina, may nakahandang isang platong may kanin at itlog. May isang basong may kape, isang simpleng almusal. Ngunit ang upuan sa tapat nito ay bakante. At nang tumingin siya sa garahe, wala na ang kotse. Umalis si Sinaya nang hindi man lang niya nakikita. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang kanilang bahay ay nanatiling isang kaharian ng katahimikan. Si Sinaya ay pumapasok sa kampo araw-araw, nalilibang sa trabaho, at umuuwi gabi-gabi na pagod. Si Lakan naman ay nananatili sa bahay. Walang nagbago sa kanilang routine. Ipaghahanda siya ni Lakan ng almusal bago ito umalis at ipaghahanda niya ito ng hapunan bago ito dumating. Kumakain sila sa iisang mesa, ngunit may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Walang mahabang usapan, tanging mga simpleng tanong at sagot lang. "Kumusta ang araw mo?" "Okay lang." "May kailangan ka ba?" "Wala." Para kay Lakan, ang bawat araw ay isang pagsubok,
Alam niyang tapos na ang panahon ng paghingi ng tawad gamit ang mga salita. Ang sorry ay isa ng salitang gasgas at walang kwenta. Kung may pag-asa man siyang maibalik kahit kapiraso lang ng tiwala ni Sinaya, kailangan niyang ipakita ito sa gawa. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap. Isang gabi, habang nag-iisa, hinanap niya sa internet ang numero ng isang Gamblers Anonymous support group. Ilang minuto niyang tinitigan ang numero bago niya nilakasan ang kanyang loob na tumawag. Kinabukasan, dumalo siya sa kanyang unang meeting. Sa isang maliit na silid sa basement ng isang simbahan, umupo siya sa isang bilog, kasama ang ibang mga estranghero. Mga estrangherong katulad niya. Mayaman, mahirap, bata, matanda. Lahat sila ay may iisang demonyong kalaban. At sa unang pagkakataon, sa harap ng mga taong hindi niya kilala, inamin niya ang lahat. Ako si Lacan at isa akong sugar roll. Ang mga salitang iyon ay mapait, ngunit nagpapalaya. Inamin niya ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga pagkatalo, ang sakit na idinulot niya sa babaeng pinakamamahal niya. Walang humusga sa kanya. Sa halip nakatanggap siya ng mga tango ng pag-unawa. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Iyon ang simula. Ang pangalawang hakbang ay ang paghahanap ng trabaho. Ang maliit na negosyong sinimulan niya ay matagal nang nalugi dahil sa kanyang bisyo. Nilunok niya ang kanyang pride, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa accounting at nag-apply bilang isang junior accountant sa isang maliit na kumpanya. Ang sahod ay hindi kalakihan, ngunit ito ay marangal. Ito ay isang bagay na kanya. Nagsimula siyang ayusin ang mga bagay-bagay sa bahay na matagal na niyang napabayaan. Kinumpunin niya ang tumutulong gripo sa kusina. Inayos niya ang sirang bisagra ng gate sa hardin. Kinulayan niyang muli ang bakod na kinakain na ng kalawang. Bawat pagod, bawat patak ng pawis ay isang uri ng panalangin. Isang tahimik na pagsusumamo na sana'y makita ni Sinaya ang kanyang pagsisikap. Si Sinaya, sa kabilang banda, ay nakikita ang lahat. Nakikita niya ang pag-alis ni Lacan tuwing Miyerkules ng gabi para sa meeting nito. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito pagkatapos ng isang buong araw na trabaho. Nakikita niya ang mga kalyo na nabubuo sa mga palad nito, mga palad na dati sanay lang sa paghawak ng baraha at cellphone. Ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Ang sakit ay nandoon pa rin. Ang sugat ay malalim. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na basta-basta na lang binubuksan. Isa itong mahabang tulay na kailangan mo nang itayo muli. Tabla-tabla, pako-pako. Isang Biyernes ng gabi araw ng sweldo, umuwi si Sinaya na mas pagod kaysa dati. Naabutan niya si Lacan sa kusina, naghahanda ng hapunan. Amoy adobo. Ang paborito niya. Umupo siya sa mesa. Tahimik silang kumain. Nang matapos sila, at habang nagliligpit si Lacan ng mga plato, inilapag nito sa harap ni Sinaya ang isang puting sobre. Ano to? Tanong niya. Sahod ko. Simpleng sagot ni Lacan. Hindi makatingin ng diretsyo. Unang sahod ko. Binuksan ni Sinaya ang sobre. Nasa loob ang buong pera, walang bawas. Hindi ko to kailangan, sabi ni Sinaya. Akmang ibabalik. Para sa atin, sabi ni Lacan. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Alam kong kulang pa yan. Alam kong malayo pa para mapalitan ang lahat ng nawala. Pero gusto kong malaman mo, nagsisimula na akong muli. Para sa'yo, para sa atin. Tinitigan ni Sinaya ang pera. Pagkatapos ay tinitigan niya si Lacan. Tinitigan niya ang lalaking kaharap niya. Pagod. May mga pasa pa rin na hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit may bagong determinasyon sa mga mata. Ito ang Lacan na minahal niya noon. Ang Lacan na nawala sa gitna ng kasinungalingan, ngunit ngayon ay unti-unting nagbabalik. Hindi niya ibinalik ang sobre.
Hinawakan niya lang ito ng mahigpit. Hindi pa rin siya ngumiti. Hindi pa rin siya nagsabi ng kahit anong matamis. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nang magtama ang kanilang mga mata, ang nakita ni Lakan ay hindi na isang blangkong pader. Nakita niya ang isang siwang, isang maliit na sinag ng pag-asang nagbabadya na baka sakali. Sa paglipas ng panahon, ang tulay na kanilang sinirang dalawa ay maaari palang muling itayo. Isang hapon, ilang linggo, matapos iabot ni Lakan ang kanyang unang sahod, nagpaalam si Sinaya na may pupuntahan siya. Hindi na ito nagbigay ng detalye at hindi na rin nagtanong si Lakan. Natutunan na niyang ibigay ang espasyong kailangan nito. Ngunit hindi sa kampo pumunta si Sinaya. Nagmaneho siya pabalik sa tondo, sa pamilyar na eskinita kung saan niya unang natuklasan ang katotohanan tungkol kay Marahuyo. Dala ang isang bayong ng mga prutas, kumatok siya sa pinto ng apartment nito. Si Marahuyo ang nagbukas. Ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng isang mahiyang ngamong ngiti. "Ma'am Sinaya," bati nito, "tuloy po kayo." Ang loob ng apartment ay maliit at simple, ngunit malinis. Sa isang sulok, nakahiga sa isang papag ang ina ni Marahuyo. Mas maayos na ang itsura nito ngayon, hindi na maputla. At bahagyang ngumiti ito nang makita si Sinaya. "Salamat po sa pagdalaw," sabi ng matanda. "Kung hindi po dahil sa inyo, sa tulong ninyo sa paglipat ng ospital." "Wala po iyon," sagot ni Sinaya. Umupo sa isang maliit na bangkito. Pagkatapos ng insidente sa bodega, ginamit niya ang kanyang koneksyon sa militar para mailipat ang ina ni Marahuyo sa isang pampublikong ospital kung saan mas maayos ang pag-aalaga, malayo sa kontrol ni Silang. Nagkape silang dalawa ni Marahuyo habang nagpapahinga ang matanda. Nagkwentuhan sila, hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Nalaman ni Sinaya na nag-aaral ulit si Marahuyo sa gabi habang nagtatrabaho sa isang karinderya sa umaga. Ang sanggol, na anak pala talaga ni Silang, ay pansamantalang inaalagaan ng kanyang kapatid sa probinsya. Paano? Paano po kayo?" tanong ni Marahuyo, may pag-aalinlangan. "Kayo po ni Sir Lakan?" Huminga ng malalim si Sinaya. "Inaayos," simpleng sagot niya. "Mahirap, pero sinusubukan." Ang pag-uusap na yon ay nagbigay linaw kay Sinaya. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nagkasala. Sa'yo, ito rin ay para sa sarili mo. Isang paraan para palayain ang sarili mula sa bigat ng galit. Kung nagawa niyang unawain si Marahuyo, isang estranghera, bakit hindi niya kayang subukang unawain ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng habang buhay? Pag-uwi niya ng gabing iyon, naabutan niya si Lakan sa sala, tulog sa sopa. Ang pagod ay bakas sa mukha nito. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang lumang photo album, ang album ng kanilang kasal. Tila tinitingnan ito ni Lakan bago nakatulog. Umupo si Sinaya sa sahig, sa tabi ng sopa. Dahan-dahan niyang binuklat ang album. Ang mga larawan ay nagpakita ng dalawang taong masaya. Puno ng pag-asa, walang ideya sa mga pagsubok na darating. Nakita niya ang sarili, nakangiti habang isinusuot ni Lakan ang sing-sing sa kanyang daliri. Naalala niya ang kanilang mga binitawang sumpaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Hindi niya namalayang may pumatak na palang luha sa kanyang mga pisngi. Ang hirap, nasubukan na nila. Ang sakit, nararanasan na nila. Pero paano ang ginhawa? Paano ang kalusugan ng isang relasyong halos mamatay na? Napatingin siya sa natutulog na si Lakan. Nakita niya ang lalaking nagkamali ng malaki, ang lalaking duwag, ang lalaking sinungaling. Ngunit nakita rin niya ang lalaking sumubok bumawi, ang lalaking nagtatrabaho ng marangal, ang lalaking umaako sa kanyang mga pagkakamali, ang lalaking sumugod sa isang bitag para iligtas siya. Ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito pala ay tungkol sa pagtanggap sa isang taong hindi perpekto at sa pagpiling manatili sa tabi niya habang sabay kayong nagiging mas mabuti.
Dahan-dahan siyang tumayo. Pumasok siya sa kanilang kwarto at kinuha ang unan at kumot mula sa kama. Bumalik siya sa sala. Maingat niyang inangat ang ulo ni Lakan at inilagay ang unan. Pagkatapos, kinumutan niya ito. Nagising si Lakan sa marahang paggalaw. Nagulat siya nang makita si Sinaya na napakakalapit sa kanya. Akala niya ay panaginip lang. Hindi umalis si Sinaya, hindi rin siya nagsalita. Sa halip, umupo siya sa maliit na espasyo sa tabi ni Lakan sa sopa. Hindi sila magkadikit, ngunit sapat na ang lapit para maramdaman nila ang init ng isa't isa. Bulong ni Lakan, hindi makapaniwala. Hindi sumagot si Sinaya. Tumingin lang siya sa harapan, sa kanilang wedding picture na nakadisplay sa pader. Pagkatapos, dahan-dahan, marahan, iniabot niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Lakan na nakapatong sa dibdib nito. Isang simpleng galaw. Ngunit para sa kanilang dalawa, ang galaw na yon ay mas makahulugan pa kaysa sa libu-libong salita. Naramdaman ni Lakan ang init ng palad ni Sinaya. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha ng pasasalamat, ng pagsisisi, at ng isang bagong pag-asa. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay nito na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang malunod. Hindi pa rin sila okay. Malayo pa. Ang tulay ay hindi pa buo. Ngunit sa gabing iyon, sa pagtatagpo ng kanilang mga kamay, pareho nilang naramdaman na nagawa na nilang mailatag ang unang tabla. Ang pundasyon para sa isang bagong simula. Isang simula na hindi perpekto, ngunit sa wakas, totoo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinaya at Lakan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangahulugang walang pagkakamali at walang sakit. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagpili na manatili, ang tapang na magpatawad, at ang tibay ng loob na muling itayo ang nasira, gaano man ito kahirap. Ito ay ang pag-unawa na ang paghilom ay hindi madali, ngunit laging posible kapag ang dalawang puso ay handang subukang muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Sinaya at Lakan. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!